Banat bay, wag mo na gawing syunga-syunga o bio-bio yung mga kapwa mo DDE supporters na naniniwala o nanonood sa mga sinasabi mo. Eh mga syunga-syunga na nga yung katulad mo, ginagawa mo pang bio-bio. A few inches later. Alam mo, marami nagsasabi dyan, bakit ba masyado kayong atat na atat para makaupo si VP Sara Duterte at gusto ninyong mag si Marcos? Hindi. Baka akala ninyo yun ang dahilan namin kung bakit gusto namin mag si Marcos. Ha? Dahil kay VP Sara Duterte para maupo siya? No. We're sure na mananalo yung presidente si VP Sara Duterte. Isa lang naman ang magiging conflict dyan eh. Yung chairman. Pero sure win na yan. Sure win na yan. Wala kang kalaban eh. Kita mo yung kalaban, nagkukumahog na. Yung pula, gustong maging pink. Yung pink, gustong maging pula. Wala na talagang kalaban ito si VP Sara Duterte. Na iga nga. Na talaga. Wala na talaga. Okay? Wala ho siya eh. Sana nga kung meron siyang matinding kalaban. Wala eh. Mataas na nga yung kanyang trust rating. Wala pang kalaban. O saan ka pa? Diba? Siguradong panalo na yun. So, hindi yun ang dahilan namin. Kaya namin gusto si Marcos. Ang dahilan namin kaya namin gusto mag-resign si Marcos para maayos na Pilipinas. Kawawa na tayo. Banat bay, wag mo na gawing syunga-syunga o bio-bio yung mga kapwa mo DDE supporters na naniniwala o nanonood sa mga sinasabi mo. Eh mga syunga-syunga na nga yung katulad mo, ginagawa mo pang bio-bio. Ginawa mo naman kaming bulag at bingi. Ano ba ang panawagan nyo last year? Marcos resign, BBM resign, ilang ulit ho kayo nanawagan ng ganun. O di ba atat na atat kayo na makaupo ang iniidolo nyo na si Sara na mahinang-mahina naman bilang Vice President. Eh how much more pa kung maging presidente yan ng Pilipinas? Di ba? Ngayon ayaw mo nang aminin na yan ang dahilan nyo kung bakit kayo nanawagan ng Marcos resign, BBM resign. Dahil hindi kayo nagtagumpay kasi kakarampot lang kayo, 'di ba? May nagsasabi pa nga na hanggang December na lang daw si Mr. President Bongbong Marcos. Banat bay, natapos na lang ang 2025. Presidente pa rin si Mr. President Bongbong Marcos. So maliwanag na maliwanag ito, banat bay, na hindi pumapayag ang majority na Pilipino na mag-resign si Mr. President Bongbong Marcos tapos ang papalit ang iniidolo nyo na si Sara na napakahina naman. Di ba? Ngayon sasabihin mo ang dahilan kung bakit gusto nyo pinaparesign si Mr. President Bongbong Marcos para maging maayos ang Pilipinas? O di ba? Ganun pa rin ang kahinatnan nun. Pag mag-resign si Mr. President Bongbong Marcos, sino bang papalit? Sino bang makikinabang? Eh di ang Vice President. Di ba? Ginagawa mo naman bio-bio o mga syunga-syunga yung mga viewers mo na naniniwala sa iyo eh. Di ba? Ano sinasabi mo? Walang kalaban? Banat bay, hintayin mo lang. Di ba? Hintayin mo lang. Kapag tumakbo itong manok namin na si Mayor Leni Robredo, yan ang pinakamatindi na magiging kalaban sa pagkapangulo ni Sara Duterte. Di ba? Dahil kung umira lang sa mga botante ang sinasabing track record, talo yang Sara mo. Dahil naniniwala ho ako, kayang-kaya i-landslide pa rin ng Bicol, ng Ilonggo, ito si former Vice President, ngayon Mayor ng Naga City na si Leni Robredo. Sa Masbate, landslide pa rin yan, banat bay. Eh kung magkataon man na magsama ang pula at pink, sa tingin mo ba, kakayanin pa yan? Banat bay, uulitin ko lang sa'yo sabihin. Kasi sinabi ko na to sa mga vlog ko sa YouTube. Ha? Walang ibang talagang may kilala o may pundasyon pagdating sa supporters. Marcos at Aquino lang. Kung iisipin natin ng mabuti, bakit ba nanalo si dating Pangulong Duterte nung siya ay tumakbo noong 2016? Dahil sinuportahan ng Marcos at ng Arroyo. Sa tingin mo ba mananalo ang Duterte noong mga panahon na yun kung hindi siya sinuportahan ng Marcos at Arroyo? Saan kukuha ng boto yan? Di ba? Eh hindi naman siya kilala sa buong Pilipinas. Diyan lang naman siya sa Davao kilala. Di ba? Ngayon, noong 2022, di ba, nagkaroon ng unity team? Di ba? Sa tingin mo ba,
mananalo din ba si Sara sa pagka-vice presidente kung hindi binoto ng milyon-milyon na loyalista? Isipin mo yan, Banat Bay. Di ba? O ngayon, kung halimbawa man magkaroon ng Unipink, nako, Banat Bay, ewan ko na lang kung mananalo pa yan ang inday mo. Kaya wag ka munang magbilang ng sisiw na hindi pa napipisa. Di ba? Ngayon ano ka na ngayon? Todo cambio ka na ngayon. Na hindi yan ang dahilan nyo kung bakit nyo pinaparesign si Mr. President Bongbong Marcos. Sasabihin mo pa na kaya nyo pinaparesign si Mr. President Bongbong Marcos dahil para maging maayos na ang Pilipinas. Bakit noong mga panahon ng tatay nyo naayos din ba ang Pilipinas? Di ba? Sa sobra nga ng ng tatay nyo, ayun, nadala sa dahig. At kahapon, 1 year siya kahapon doon sa dahig.